isa sa madalas na hindi po pinagkakasunduan ng mag-asawa ay ang pera. Paano nga bang tamang paghawak nito kung ikaw ay may asawa na? Bago natin yan nasagutin mga kasambahay, panoorin po muna natin ito. Pera. Ito ay isang madalas na ugat ng hindi pagkakasundo ng mag-asawa. Sino ang dapat may hawak nito? Kaninong desisyon ang dapat na masunod tungkol sa pagbabudget? Tama bang pagsamahin ang kita ng mag-asawa? O dapat ay may magkabukod na pera? Yan ang ating bibigyang linaw kasama ang ating resident financial advisor na si Ninang Risa. Dito lang sa Ikonsulta Mo. Okay, at muli kasama natin ngayong umaga, of course, ang Ninang ng Bayan, si Ninang Risa Matibag-Muyot, ang ating pong resident financial advisor. Good morning. Good morning. Good morning, Ninang. Good morning po sa ating mga kasambahay. Yeah. Kumusta po kayo dyan? Ganda ng topic natin ngayong umaga, no? Talagang Dapat question. mag-manage o humawak ng pera, babae o lalaki? Kung ano yung magwo-work sa atin. Kung ano yung mapapagkasunduan natin at mapag-uusapan at kung hindi mapag-usapan, kung tahimik yung buhay natin at maganda yung kabuhayan natin, kung sino yung babae o lalaki, pwedeng maghawak ng pera. Traditionally kasi, di ba, Reyna, babae, kasi ang lalaki ang nagdadala ng pera sa bahay, tas babae. Pero depende rin kung marunong maghawak ng pera Pero yung yung babae. Pwede bang yung lalaki ang nagdadala ng pera, pero siya pa rin yung nag-handle ng pera? Merong mga ganyang kaso. Ang sabi ko nga, depende. Ang traditional talaga, di ba? Yung kultura nating mga Pilipino, nanay ng tahanan, iintrega yung lahat ng pera ng Sa lalaki. nanay. Siya naghahanap buhay, Ba-budget. nagbabudget, at yung lalaki naman naghahanap buhay. Pero meron din naman mga pamilya, di ba, na yung lalaki ang naghahawak. So, dahil siya ang kumikita, siya rin yung naghahawak ng pera. At meron naman na magkahiwalay yung pera. Lahat ng yan, kay babae, kay lalaki, magkahiwalay, magkasama, pwede. Basta nagkakasundo kayo, basta napagkasunduan ninyo, okay yan. Ano naman po yung magiging advantage or disadvantage kapag babae ang humahawak at advantage at disadvantage kung lalaki naman po ang hahawak ng pera? Mas magastos ba pag babae, ganon? Generally kasi, ang sinasabi natin, yung mga babae mas magastos, mas maraming kailangan. Pero ang sinasabi rin naman, ang mga babae, mas marunong maghawak ng pera, mas marunong mag-budget. Pero actually, wag nating tingnan yung mga kasarian. Hindi sa kung lalaki ka o babae ka, ang galing sa paghawak ng pera. At hindi rin lang naman yun sa galing maghawak ng pera, kundi yung kung sino yung may pangangailangan. So, sino ba yung nakakaalam sa kanila kung una, yung needs nila sa pamilya. Pangalawa, sino ba yung sa tingin nila ay mas marunong sa finance at mas marunong mag-invest, or pwede namang pag-usapan nila, pag-share nila. Oo, kasi usually nagiging problema yan ng mag-asawa kasi parang ego sa kanila kung sino yung mas humahawak. Parang mas di ba? Nagkakaroon ng ganong issue, kapag no? sino mas maraming ipon, Oo. di ba? Siguro acceptance lang. Ako kasi umaamin ako, hindi talaga ako marunong humawak ng pera. Kaya gusto ko siya humahawak, no? Ang sa akin kasing tingin dyan, ano? Opo. Tayo, kahit magkaasawa tayo, meron tayong sariling identity. May sarili tayong pagkatao. Meron tayong as husband and wives or as partners, mag-partner lang tayo sa buhay. Magtutulungan tayo, magsusuportahan. Pero dapat pinapakawalan din natin yung sarili natin. Meron tayong sarili nating yung pagkatao. And therefore, kailangan meron din tayong independence. So, are you saying na mas maganda may sarili tayong ipon? Kasi uso ngayon yung mga joint accounts, di ba? Pag mag-asawa na kayo. Kami ganun. Yung parang feeling namin, pag nagtago ka sa asawa mo, parang hindi marapat. Parang ganun. Yes, yung sa amin, nung nagkaroon ako, nung may asawa ako, parang ganun yung feeling namin. Sa akin, kailangan talaga na bawat isa, babae o lalaki, may sariling pera. Meron pa rin. Ngayon, ang tanong natin, paano kung yung babae walang trabaho at yung lalaki ay nagtatrabaho? Paano yon? Dapat ba na yung asawa ay hindi gumastos, walang gastusin sa sarili niya, ang ibibigay lang sa kanya budget? Ako ang tingin ko dyan ay tayong mga babae, kung wala tayong trabaho, no? Sino ang gumagawa ng mga gawaing bahay, nag-aalaga sa mga anak? Tayo. Kung hindi natin gagawin yon, magbabayad tayo sa helper. So sa akin,
yung ginagawa natin sa bahay ay ang contribution mo sa pamilya para ka rin nagtatrabaho. That's true. And therefore, bilang babae, bibigyan ka ng budget pang bahay at dapat bigyan ka rin ng pangsarili mong budget dahil doon sa ginagawa mong contribution sa pamilya. Narinig niyo yun? At yung sarili mong budget na yon, Oh, yan. Nangihingi na si Angela. yung sarili mong budget na yon, ay pwede mong Budget. yes, yan ang sariling tama. bank Kasi, Oo. It's the term Hindi, pansarili. teka lang. Alam mo, okay lang ba, Ninang? Aha. May sarili account naman siya. Hindi ko man sinabi may laman yung account niya eh. Humihingi nga ako ng pansariling May account budget siya, wala para naman sa laman. sariling budget. Actually, para full-time. sariling account. Full-time nga yung trabaho ng pagiging nanay eh. Dapat full-time ang Bakit ang sweldo. tatay hindi ba full-time? Minsan. No. Nina ang question. Okay, question. Okay, how much kailangan ibigay ng isang padre de pamilya sa isang asawa niya? Yung amount ng iniintrega yung pera, kailangan ba siya magtago ng konti for yung mga 20%. little needs niya? Or lahat kailangan ibigay? Then pag yung, let's say sabi mo Ninang kanina, ang wife kasi is a very good financer, di ba? Paano pag yung wife ay magastos? Spender. Paano natin maano yun? Kailangan bang kunin ng husband yung responsibility from the wife kasi nauubos ang kanilang pondo. Okay, number one question mo, kung magkano, kung iniintrega, no? Entrega. Actually, wala tayong amount dyan. Depende yan dun sa magkano ba yung kinikita at ano ba yung lifestyle. Kasi titingnan nung lalaki kung ito ba yung lifestyle natin, ito yung budget natin. Now, sa mga lalaki, kung iniintrega nyo lahat sa asawa nyo, hindi rin naman tama yon. Dapat, ang lalaki, meron ding matitira na pang sarili nilang pera na magagastos din nila. Di ba dapat tayo? Hindi lang pwede naman, di ba, na ibigay nila yung buong sweldo nila sa kanilang mga asawa. Tapos yung para sa kanila, mag-part-time na lang sila. Yung mga iba-ibang mga sidelines, magbenta ng tusino, O langgunisa. kung meron silang iba pang income, pwede naman yon. Pero ang sinasabi ko, hindi ako kumakampi sa lalaki or sa babae. Equal kayo, partner kayo, kailangan may sarili kayong pera para sa sarili nyo at meron kayong pera rin para doon sa pamilya nyo. Kung magkano ang kontribusyon, depende kung ano yung lifestyle nyo, kung ano yung kailangan nyo, at kung sino yung mas malaki yung income. What if Diba? kunwari yung asawa mo may utang, kailangan ba bayaran yung pananagutan ba ng asawa mo na bayaran yung utang mo? Actually, as a person, walang pananagutan yung asawa, pero dahil Mag-asawa na kayo. Kung Erin, dahil nasa batas na lahat ng properties at lahat ng utang ay conjugal yan. Opo. So, wala tayong magagawa kundi ang utang ng asawa mo, mabayaran Utang mo. mo na Di ba? rin. Kung Hindi nga conjugal, absolute na nga ngayon eh. Absolute. Absolute community. Pero depende yan, Yes. di ba kung Erin, depende kung kailan kayo kinasal. Yes, Kung after absolute, 1988. oo. So, yun yung 84. yun yung 84, conjugal and then yung ngayon absolute community. So, wala tayong magagawa kasi yung batas ang may kagagawan yan na ang mag-asawa, kung may utang, babayaran din ng isa. Sagutin mo. Kung may property ka naman, hindi mo naman mabibenta nang hindi pipirma yung asawa mo. Kung maglo-loan ka sa bangko, hindi mo rin naman ka makaka-loan kung hindi rin pipirma yung asawa mo. Question Ninang, kailangan ba i-declare sa asawa magkano ang kinikita? Kasi ang rulo... Hindi, teka lang. Ang turo kasi ng daddy ko, may sweldo ka. Pag dumating yung pera mo sa buwan, compute mo yung household need. Tapos magdagdag ka daw ng 20%, bahala na magwala daw ang kunyari nanay mo dyan. So, hindi mo ini-entrega So, kunyari ko na, may kita ako, compute ko yung household need, bibigay ko yan, dagdagan ko ng 20% para sa kanya, whatever it is na needed emergency. Tapos yung natitira akin, pwede bang ganun? Pwede yan. Pwede rin naman na hindi ka na rin mag-iintrega. Tapos, basta okay, sagot mo ang bahay, sagot mo ang mga sa bata, sagot mo ang ganito. Ako, ito lang sagot ko. Ninang, pwede bang ako na lang magbibigay ng pansarili niyang budget? Pwede na. Pwede kung magaling Lahat ka, naman no? kasi, Ayoko na to. sa sitwasyon na ito, wala namang tama o mali. Ayan. Lahat ay pwede, basta pinag-usapan at pinagkasunduan ninyo. Ayan, okay. Maraming salamat once again sa ating ninang, si Ninang Risa Matibag Muyot, ang ating pong resident financial advisor. Ngayong umaga, dami na naman namin natutunan. Maraming salamat. Thank you, Ma'am. Okay. Ninang